Hello everyone, Bren Mendoza here and welcome back to my channel. In today's video guys, i-share ko sa inyo ang aking experience sa Open Day ng AirAsia. Itong last Saturday, I think. March... Kailan ba yun? Wait. Itong March 60. Disclaimer lang guys, hindi ako nakapasok. 2 out of 3 rounds lang ako. Ayun, gusto ko lang ma-share sa inyo ang aking naging experience and sana makatulong to sa mga gusto pang mag-try ng Open Day. Na kagaya ko, gusto ko umulit ulit. Kasi yun lang talaga yung Open Day na na-feel mo kahit hindi ka natanggap. Masaya ka pa rin. Kasi may nalaman ako about sarili ko. So, ayan, na parang, wow, okay, meron pala akong ganito. Yung ipupush ka talaga nila para lumabas ka sa comfort zone mo. Yung venue pala ng Open Day is sa Dusitani, Makati, in front of SM Makati. Nakarating ako ron siguro mga 7:30 na, eksaktong 7:30. Pagkababa ko, sobrang haba na ng pila. Akala ko umabot na ako ng 1,000 plus, ganyan. So, hindi ko alam kung hanggang saan na ba yung pila. May nakita akong isang cabin crew, tapos, pina-follow ko siya sa Instagram. Kaya guys, masok na kami doon. Hiningi sa amin yung registration number namin kasi meron kami sinilapan online. And then, sinukat yung height namin. Buti, pumasok yung height ko, which is 170.5 yung centimeters ko. And then, after nun, pumunta na kami dun sa may registration table para ibigay yung resume, and then yung photos namin, tsaka yung hindi pala binigay, parang present lang namin. After nun, pumunta kami sa kabilang table para ibigay yung number namin, which is 406 ako. So, pang 406 ako na applicant. And then, pinatanggal din sa amin yung coat namin. Angat yung sleeves namin para makita ito. Tapos sabi ni CJ, yung cabin crew ng AirAsia, oh guys, shake it up, wag kabahan, hindi ito yung Philippine Airlines, hindi ito yung Qatar Emirates na seryoso tayo, parang be yourself lang, and then have fun lang. So yun, parang okay, sige. And then pinapila kami by 8. Tapos ayan, siguro kaming dalawa lang lalaki dun sa pila na yun, tapos marami ng babae. Kasi sobrang dami ng babae. Pinapasok kami sa room and meron din silang 8 panelists. Mabait naman siya, pero parang, itsura niya, hindi siya interested sa akin kasi hindi siya tumitingin. As in, parang wala. Tinitingin niya sa gilid, ganyan, or sa baba, habang sumasagot ako. So, syempre, compose pa rin ako kasi kailangan may composure ka sa ganun. Kahit nanginginig talaga ako. Pinasmile kami, pinakita namin yung ngipin namin sa taas saka sa baba, yung ganyan. Habang nakasmile ako, nanginginig yung lips ko. And then after nun, pinalo kami sa right, left, and dun sa likod. And then pinabalik na kami. Merong question for everybody. Iba-iba eh. Yung iba, what's your favorite? Ganyan, ganito, ganyan. So, nung time na yun, sabi ko, okay, Catriona vibes. Pumasok ka sa akin. Kasi kailangan mabilis ka sumagot. Kahit mali yung sagot mo, basta you sound right, parang okay na rin yung parang okay. So, ang tanong sa amin, is your favorite hero? Jose Rizal or Andres Bonifacio? Tapos, sabi nung speaker, go! So, ayun, sabi ko, Jose Rizal. Mabilis rin ako sumagot, Jose Rizal. Tapos sabi, why? Hindi siya tumitingin sa akin yung panelist ko. Hindi siya tumitingin sa akin, pero nakangiti pa rin ako, tumitingin pa rin ako sa kanya. Sabi ko, Jose Rizal may be silent, but he had a big impact to all the Filipinos. Sabi ko, okay. Siyempre, confident talaga ako na yun yung sagot ko. Parang, okay, sige. Then, ako yung una eh. Kasi narinig ko nagsasalita pa yung iba. Ako yung nauna. Smile lang ako, yan. Na parang, napapaisip ako, tama ba yung sinagot ko? Ganyan. Tapos, ayun, sabi, kunin na rin yung gamit namin. Tapos, punta sa next room. So, ayun na, punta na kami. Kasi doon ma-determine kung pasok ka or hindi. Sabihin sa'yo, thank you or come back by 1:30. So, umupo ako sa harap. Kasi syempre, alam mo naman ako, bida-bida ako. Gusto ko doon ako sa harap. So, ayan. Naghintay ako. Hinintay ko, tawagin yung number ko. Sabi ng babae, okay, 406. You may come back at 1:30. Sabi ko sa sarili ko, okay, first time to.
Sa wakas, nakapasok ako sa next round. Sabi ko, tuwa ako talaga, ganyan-ganyan. So, lumabas na ako, nag-CR muna ako, and then may na-meet ako, kasabay ko si Steph. Guys, pasok ako ngayon sa second round, kasama ko si Syra, Hajo, and then Steph. Hello sa inyo. Viewer ko siya. So, may na-meet din akong viewer ko sa YouTube. Hello Hajo. And then, si Syra ba yun? Nakalimutan ko na yung name. Hello din sa iyo. Apat kami pala nag-lunch. Naghintay kami ng 1:30. Pero sila Hajo, tsaka yung isa, si Syra ata, hindi nakapasok. Pero kami ni Steph, nakapasok kami. So, nag-lunch out na rin kami. So, yun, pagbalik namin ng 1:30, si Steph may idea na kasi, ano na siya, twice na siya. Pang third niya na, nung time namin, pang third niya na, may group dynamics. So, akala ko kasi nung una parang, talent portion, individually. Sabi sa amin is group dynamic. So, siguro 12 kami by group. Kinall out yung mga numbers namin. Tapos, yun, group kami by 12. Then, ang nabuong groups, nasa 13 or 14 groups kami noon. So, ang dami. So, ang dami namin. So, nag-isip kami, yung iba, may concept, yung iba talaga ang bilis mag-isip, yung iba creative, yung iba napansin ko hindi, medyo shy sila, parang medyo follower sila, yung iba team leader. Syempre dun ako sa team leader kasi syempre coach ako, parang gusto ko okay, ito yung gawin natin, pero nakikinig din ako sa mga gusto nila kasi gusto ko collaborative para bongga kami, para lahat kami makapasok. So, yun guys, medyo short yung talent portion namin kasi parang ang dami namin gustong gawin na, ayun lang pala, parang mga 10 minutes lang binigay sa amin para mag-isip ng talent namin. So, sumayaw, kumanta kami, and then nag-act din kami. And then, yun na, pang 5th pala kami sa group, pang 5th kami. So, nakita pa namin yung mga ibang mga performers. And then, after namin, nanood naman kami. Yung iba nandun na sa likod kasi pagod na talaga. Kasi siguro agad nila nagising kasi iba galing, Cebu, Baguio, ganyan, La Union. So, ang layo, diba? And then, after nag-deliberate yung mga, panelists, yung mga judges. Nag-deliberate sila kung sino yung mga pasok. Ang nakuha lang sa amin is 53 or 56. So, yun lang. At unfortunately, guys, hindi ako nakapasok doon. Kaya, sobrang lungkot. At the same time, masaya kasi parang na-enjoy ko yung open day. Masaya pala mag-open day sa AirAsia. Okay sila mag-conduct ng open day. Talagang kahit hindi ka pasok, may matutunan ka. Masaya ka. Guys, yun ang aking experience sa open day sa AirAsia. Syempre, I will give you some tips, okay? 10:49 10:83 10:80 Now 10:68 10:12 1112 No 10:76 10:98 So guys, ito yung mga lessons na natutunan ko or mga tips na pwede kong i-share sa inyo kahit hindi ako pasok. Pero kasi kapag pupunta kasi ako sa mga gano'n, talaga nagte-take note ako. Nagja-jot down ako ng notes para hindi na ako magkamali. Parang okay, may formula to para makapasok ka. Siyempre, unang-una, be confident. Take care of yourself, love yourself, invest sa sarili mo, magpapayat ka, magpaganda ka, pakinis ka, lahat-lahat na. Kasi parang beauty pageant yung sinasalihan mo guys eh. Aminin natin, chinecheck talaga nila is yung physical. Beauty talaga, beauty muna. After na nila mag-check, ganyan, after nila makita yung beauty mo, inside and outside doon nila kalkalin talaga yung yung self mo, may offer mo, yung substance mo, kung may substance ka ba guys. Ako kasi medyo naging chunky ako itong
itong months na to kasi kain ako ng kain. Kaya parang, okay, alam ko na kung bakit hindi ako natanggap. Siguro dahil dun. Kasi may nakita akong mga pasok na lalaki. Talagang, yung waist nila, okay, sobrang nipis talaga ng waist nila. So, feeling ko yun na rin. Love yourself first before you love yourself. Parang, alagaan mo rin yung sarili mo bago ka mag-alaga ng passengers. Diba? Parang ganun. And then, third, kailangan matulog or magbongga-bongga kang skincare para plakado ka sa open day. Yun talaga, importante yung tulog. Be consistent, guys. Parang, know when you peak. Ganyan. Kasi, nung una kasi parang, okay, ang dami ko pang energy. Parating dun sa medyo may pagkadulo, parang, yung resting beach face ko lumalabas na parang, diba? Yung iba ko nakita ko napansin ko, talagang smile pa rin. Talagang natural yung smile nila, parang may energy pa sila. O kasi parang, syempre smile, ayan. Tapos minsan, hindi ko na namamanay, parang may resting beach face na ako na parang, okay, siguro yun din kung bakit hindi ako natanggap. Kaya guys, save your energy, know when to pick. Sa girls, sa makeup, mag-makeup kayo, mag-practice kayo mag-makeup. Kung aattend kayo sa AirAsia, mag-practice kayo mag-makeup. Kasi may nakita ako, hindi na-blend ng masyado, or sobrang tapang ng kilay, yung falsies nila, hindi nakadikit, ano pa ba, yung eyeliner nila, sobrang hiwalay, and then yung lipstick nila, kalat-kalat na, meron sa ngipin. Always check, bring mirror. Always practice before you go to open day. Kailangan maganda kayo, kailangan plakado yung makeup nyo. Gumamit kayo ng setting spray, ayan. Tapos, boys naman, napansin ko, nung nag-try ako sa Cebu Pacific at Philippine Airlines Express, naka-foundation ako, pero yung foundation ko, untraceable. Siyempre, tinanong ko sa mga kasama ko kung halata ba yung makeup ko. Sabi naman nila, hindi. Kaya ako nasabing untraceable. Kaya, ayun. Pero feeling ko kapag pinalapit ka ng mga panels at titingnan ka nila, feeling ko halata nila. Mahalata nila yung makeup. Kaya yun, ending ko, hindi ako napasok nun. Pero nasa Royal Air ako, naka-ano lang ako naka-powder lang. Ano lang siya, dinas ko lang yung oily spot na, or sorry, yung T-zone ko, dinas ko lang siya ng powder para hindi ako mag-oil up. Nakapasok naman ako sa Royal Air, pero ayun, di na nila ako tinawagan, hindi ko alam kung bakit. And then, eto, sa AirAsia, nag-powder lang din ako. So, ayun, feeling ko, nakapasok ako nung second round. Pero hanggang second round lang. So, sayang, hindi ko na ipakita sa kanila kung ano yung meron ako, kung ano yung substance ko. Pero okay lang, babawi naman ako sa next opening nila. And then, have fun. Kasi lalabas sa yun be genuine, have fun, make friends. Kasi kung ikaw lang mag-isa, parang nialay mo yung sarili mo, medyo may word dun yung reserved ka, parang medyo kakainin ka. Kaya kaya sabi nga ni CJ, parang have fun, parang ilabas mo, step out to your comfort zone. And then lastly guys, always smile. Kahit hirap ka na, pagod ka na, always smile. Kahit hindi ka napasok, always smile. Sayang nga lang guys, hindi ako nakapasok sa third round, pero okay lang, mabawi ako. Siguro everything happens for a reason. Siguro may plan pa si God para sa akin. Or siguro sa ibang airlines ako, or AirAsia. Depende. Basta gusto ko maging cabin crew talaga. Pinipipray ko talaga na sana maging cabin crew ako. So, ayun. I hope guys may natutunan kayo sa aking video at sa mga experience ko sa open day. Bahala kong gumawa ng video for applicants, for aspirants na kagaya ko, para sama-sama tayo maging cabin crew sa mga respective airlines natin kung makakapasa tayo. And guys, share your thoughts sa aking comment box para tulong-tulong tayo. So, see you later. See you next time. Bye-bye!